We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Tricycle bumaliktad matapos mabangga ng kasalubong na motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Bagong biling motorsiklo, tinangay ng mga kawatan sa Kalasyaw, Pangasinan. Pagnanakaw ng manok ng dalawang lalaki sa Mangaldan, Pangasinan, sa pool sa CCTV. At talon na hugis palayok, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Bumaligtad ang tricycle matapos mabangga ang kasalubong na motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Nakatutok, Claire Lacanilaw, Dungka. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang pag-overtake ng tricycle sa kahabaan ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan nang biglang mabangga ng kasalubong na motorsiklo. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang tricycle. Rumisponde ang mga opisyal ng barangay at dinala sa ospital ang dalawang sakay ng motorsiklo. Nagtamo ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tricycle driver. Pumunta po yung mga barangay police po natin, ma'am, para i-assist yung mga nadisgrasya po, ma'am. At tumawag po yung mga barangay police natin sa ambulansya po, ma'am, para at least mabigyan ng paunang lunas yung mga nadisgrasya po. Nadaan naman sa areglo ang insidente. Nag-usap-usap yung parties involved at may initial agreement sila para ma-settle yung incident. Ayon sa investigador, sasagutin ng driver ng tricycle ang pagpapagamot sa pinsalang matamo ng okupante ng motor. Patuloy ang paalala ng otoridad na maging maingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa disgrasya. Bago lumabas para mag-drive ng anumang sasakyan ay isaalang-alang ang kondisyon ng katawan, isipan para makapagmaneho ng maayos at makaiwas sa aksidente sa kalsada. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, Dungka, 1 North Central Luzon. Samantala mga beachgoers sinamantala ang long weekend sa Tondaligan sa Dagupan City. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, biglaan ang buhos ng ulan dito nga sa bahagi ng Tondaligan Beach, kaya naman ang mga beachgoer ay kanya-kanyang silong sa mga available na cottage sa lugar. Maagang nagpunta sa Tondaligan Beach sa Dagupan City ang pamilya Untalan. Sinusulit ang bakasyon ngayong long weekend. Timing din dahil sa magandang panahon. Kaya ang mga chikiting diretsong naligo sa dagat. Para makapag-enjoy daw yung mga bata kasi tagal na silang din nakakaligo sa dagat. Sabi sa'yo sama-sama ngayon. Saka banding-banding. Bagamat huling araw ng long weekend, marami pa ring mga turistang namasyal sa Tondaligan Beach. Nakabantay ang mga lifeguard para matiyak ang kaligtasan ng mga beachgoer. Masyado natin tinututukan para wala pong mangyaring yung aksidente. Kabilang sa binabantayan ng otoridad ang posibleng insidente ng jellyfish sting. Kaya nga na umulan po ng gabi or madaling araw, panigurado po sa umaga. May mga jellyfish po. Kahit saan lugar po yun. Ayon sa pamunuan ng Tondaligan Beach Park, aabot sa mahigit 10,000 beachgoers ang namasyal at naligo sa lugar simula nung Biyernes, August 23 hanggang ngayong araw, August 26. Chris, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan, pero sa kabila nga niyan ay meron pa rin mangilan-ngilan ang naliligo sa beach. Pero dahil nga meron kasamang kulog at kidlat, yung na-experience natin na pag-ulan sa ngayon, ay napansin din natin yung mga lifeguard na unti-unti na rin pinapaahon yung mga beach goer. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.
Mga makabagong bayani patuloy sa pagkayod para maitaguyod ang pamilya. Wreath-laying ceremony isinagawa sa iba't ibang lugar ngayong National Heroes Day. Silipin sa report. Dugo at pawis na may kalakip na sakripisyo ng ating mga bayani. Ito ang naging susi ng kasarinlan ng ating bansa. Kasabay nito ang patuloy na pagkilala sa mga makabagong bayani na patuloy sa pagkayod para sa pamilya, gaya ng senior citizen na ice cream vendor na si Mang Martin. Sa kabila ng kanyang edad, nagpupursige siyang magtinda araw-araw para sa kanyang pamilya. Ayaw umano niyang maging alalahanin pa ng gobyerno, kaya hanggat kaya pa niya magtrabaho, hindi raw niya iasa sa pamahalaan ng kakainin sa araw-araw. Hanggat kaya kasi ibang-iba yung may exercise. Para naman kay Rohan, kabataan ng siyang makabagong bayani. Ipaglaban lang natin yung nararapat na ipaglaban. Kasabay ng paggunita ng National Heroes Day, isinagawa ang wreath-laying ceremony sa iba't ibang lugar. Nag-alay ng bulaklak sa mga bantayog ng bayani sa Dagupan City Plaza ang mga opisyal ng syudad. Nag-alay rin ng bulaklak sa bantayog ni Rizal sa Lingayen, Pangasinan ang mga opisyal ng bayan, kaisang mga pulis at mga bombero. Ang mga nagsisilbing bayani ng bansa, hindi lang sa gera nagpakabayani, kundi sa pag-aalay ng dugo. Ito ang isinagawang bloodletting activity ng Philippine Army, katuwang ang Philippine Red Cross na itinaon sa paggunita ng National Heroes Day. Nasa mahigit 1,300 na individual ang nag-donate ng dugo para ma-promote ang importansya ng voluntary at non-remunerated blood donation. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Tinangay ng mga kawatan ang bagong biling motorsiklo sa Kalasyaw, Pangasinan. May ulat si Russell Simorio. Labis ang panghihinayang ng 19 anyos na estudyanteng si Mike Zulueta matapos manakaw ang kanyang motorsiklo sa Barangay Bud, Kalasyaw, Pangasinan nitong Sabado, August 24. Dumalaw si Mike sa bahay ng kanyang kasintahan. Kakatapos silang magmerienda nang iparada ni Mike ang motorsiklo sa gilid ng kalsada. Pero nang pauwi na siya, wala na ang motorsiklo sa lugar. Naiwan po kasi niya yung susi sa motor nung tumakbo po yung bata, hinabol po niya. Siguro po hindi niya na po napansin na naiwan niya or hindi niya na naalala. Bagong bili lang daw ang motorsiklo at mahigit 9,000 pesos ang buwan ng bayarin nito sa loob ng isang taon. Kasi hindi pa po tapos yung bayad. Tapos pati rin po si papa niya. Tapos ginagamit niya din po kasi sa school, pang service, yung motor. Kaya nahirapan po ngayon siya magpumasok. Hindi na nahagip ng CCTV ang pagnanakaw sa motorsiklo dahil nasira ang mga ito matapos tamaan ng kidlat. Iba-ibang klaseng insidente ang nangyari, tapos pati nga kami nawala ng bisikleta dito mismo sa aming bahay. Kaya mas madalas ang ronda ng mga tanod natin para medyo ma-secure yung mga gamit ng mga kababayan natin. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga kapuso, tapos na po ang tirangkilik ninyong Kapuso Kasiyahan Panalo promo. Kaya abangan po ang pag-announce sa mga promo winner sa GMA Regional TV at GMA Promos Facebook page. Mga kapuso, maging alerto po sa scam text. Tandaan na opisyal lamang na kinatawan ng GMA ang tatawag sa mga winner. Sa promo, nagkaroon ng daily winners na tig 500 pesos at weekly winners ng tig 2,000 pesos. Available na rin ang kompletong listahan ng week 4 winners. I-follow lang po ang GMA Promos page para sa updates sa mga winner ng Kapuso Kasiyahan Panalo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagnanakaw ng manok ng dalawang lalaki sa Mangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV. Tutukan sa report. Kita sa kuha ng CCTV ang pagdaan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo sa bahagi ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Makikita rin ang pagbaba ng angkas ng motorsiklo. Palakad-lakad na tila nagmamatsyag. Saka pumasok sa isang bahay. Matapos ang ilang sandali, lumabas ang lalaki mula sa bahay, sumakay sa motorsiklo saka umalis.
Natangay na pala nila ang 2 manok na itinago sa jacket ng lalaking pumasok sa bahay. Natukoy ng opisyal ng barangay ang motorsiklo kaya madali nilang nahanap ang mga sospek na umamin daw sa pagnanakaw. Umamin, pinakita namin yung CCTV. Doon ko nakita talaga na siya, dahil hindi siya mapakali, dinala ko doon sa taas, kinausap ko ng maganda. Napansin daw ng may-ari ng manok na kulang ang bilang ng kanyang mga alaga, kaya agad siyang nag-report sa barangay. Gayunman, dadaan sa areglo ang insidente matapos humingi ng tawad ang mga sospek. Nung umaga po, nung magpapakita ko ng manok, nakita ko po yung sa kulungan ko, wala na yung 2 manok po. Paalala ng otoridad na maging alerto at mapagmatsyag sa kani-kanilang mga tahanan upang maiwasan na mabiktima ng kawatan. Hindi rin namin kayo mababantayan, kaya be alert naman kayo na hindi nyo wag nyong ipasa sa amin lahat yung responsibilidad. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Nagliyab ang isang SUV matapos sumalpok sa poste ng ilaw sa Burgos, Ilocos Norte. Nakaalerto, Jeric Pasilyao. Nagliyab ang isang SUV matapos sumalpok sa poste ng ilaw sa Barangay Bobon, Burgos, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver habang binabagtas ang kalsada hanggang sa sumalpok sa poste sa harap ng paaralan. Maswerteng nakalabas ang driver mula sa nasusunog na sasakyan. Agad namang rumisponde ang mga bumbero at naapula ang apoy. Nahuli kamang pagliyab ng electric transformer sa Curimaw, Ilocos Norte. Sa video, makikita ang 2 beses na pagsabog. Makikita rin ang pagkidlat sa kalangitan. Nagdulot ito ng pangamba sa mga motoristang dumadaan sa lugar. Inaalam pa ang sanhi ng pagsabog. Agad namang inayos ang nagliyab na transformer. Ilang lugar ang nawalan ng supply ng kuryente dahil sa insidente. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Samantala, mga mangingisda sa Dagupan City ilang linggo nang hindi makalaot dahil sa malakas na alon sa baybayin. Sundan sa report. Abala sa pag-aayos ng lambat ang mangingisdang si Mang Oyen mula sa Dagupan City. Ilang linggo na siyang hindi nakakapalaot dahil sa mga malalakas na alon. Kung minsan, nangangahas siyang pumalaot. Kukonti naman daw ang huli. Kulang pa na pangkain sa maghapon. Malakas yung agos, kaya yung lambat, kuminsan maitim. Kaya kuminsan yung isda hindi rin babangga kasi marami yung lambat mo. Ganito rin ang sitwasyon ng iba pang mangingisda sa syudad. Karaniwan daw na tuwing Agosto pahirapan ng paglaot. Mahirap din daw makipagsapalaran. Makakalambat kami pero pag-ulam lang. Patuloy ang monitoring ng PCG Pangasinan sa mga pumapalaot na mangingisda. Agad nilang inaabisuhan ng mga mangingisda kung delikadong pumalaot. Minomonitor naman ng Coast Guard Dagupan yan, ma'am. More on safety tayo, ma'am. Sa pagpasok ng Setyembre, unti-unti na raw naaayos ang alon sa dagat. Maaari na muling makalaot ang malilit na mangingisda. Marami na rin daw ang mahuhuling isda pagpasok ng bare months. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Glban, One North Central Luzon. Nalunod ang 7 taong gulang na batang lalaki habang naliligo sa sapa sa Batac City, Ilocos Norte. Nakatutok, CJ Torida. Nalunod ang 7 taong gulang na lalaki habang naliligo sa isang sapa sa barangay Kangronaan, Batac City sa Ilocos Norte noong Sabado. Kasama ng biktima ang kanyang kapatid nang mangyari ang insidente. At damot ti kabsaan na nga patpaturugan na kaniding yung naturugan na, naglibas na ano. Kabsat ng babae. Kali ng mindeya. Kali tinagbatamik. Nariga mga mangag no. Kata dapat makina nga andar idingan ko. Putputulak ti mais si banda na ti bagatan. Kali so nang nangagon na ti kali iding. Mahigit 7 katao raw ang lalim ng sapa kung saan nakuha ang katawan ng biktima. Naghihinagpis ang ina ng biktima dahil nasa ospital din ang kanyang asawa. Nakasalukuyang nagpapagaling sa sakit. Bagada nga dati magmangas, sakit. Paspas ko lang nga tinarayan sabay tumpak na kalata nata. Kahit ko lang matulungan din. Nabayad ko pa nga arikap diyo nagtihid ng ma'am. Takit nakarawak to'y abaga naman. Takit ingatok. Diningatok kit pumurparaw jero pa na ma'am. Nananawagan ng tulong ang pamilya ng batang biktima. Isang 7 taong gulang na babae naman ang nalunod habang naliligo sa Abacan River sa Angeles City sa Pampanga noong Sabado. Nakaligtas sa insidente ang isa pang batang edad 5.
Babala ng otoridad sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog na iwasang maligo roon. Nagpaabot na ng tulong ang LGU ng Angeles City sa naulilang pamilya ng biktima. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Bumagsak ang mahigit sa 50 metrong haba na bahagi ng Halsima Highway, partikular sa kilometer 75 Sitio Pilando sa Bugyas, Benguet. Bunsod dito ng naranasang malakas na ulan Biyernes ng hapon, August 23. Dahil dito apektado ang komersyo ng gulay mula sa mga lalawigan ng Cordillera papunta sa La Trinidad Trading Post. May alternate route naman sa Cabayan, Benguet at Cervantes sa Ilocos Sur, pero madaragdagan ng 2 hanggang 3 oras ang biyahe. Bilang pansamantalang solusyon, gagamitin muna ang daan ang lupang pagmamay-ari ng ilang residente malapit sa Gumuhong Kalsada, habang pinag-aaralan daw ng DPWH ang pangmatagalang solusyon. Ang Halsima Highway ang nagdurugtong sa mga lalawigan ng Benguet, Mountain Province at Ifugao sa Cordillera at Ilocos Sur naman sa Region 1. Ito ang pangunahing daan para sa komersyo ng Highland Vegetables na nagsusupply sa 80% ng pangangailangan ng Pilipinas. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang bahagi ng Nueva Era sa Ilocos Norte nakaranas ng malakas na pag-ulan kahapon. Narito ang report. Binayo ng malakas na pag-ulan ang ilang lugar sa bayan ng Nueva Era sa Ilocos Norte kahapon. Buti na lang daw at nakapasok na sa loob ng simbahan ang mga dumalo sa misa. Ayon sa pari, hindi naman daw napirwisyo ang kanilang misa. Ipinagpapasalamat pa raw ng mga residente dahil lumamig ang panahon. Ilang araw na kasing maalinsangan ng panahon sa Ilocos Norte. Mahigit 30 minuto ang itinagal ng ulan. Samantala, uulanin ang malaking bahagi ng bansa dahil sa habagat at localized thunderstorms. Tuluyan ng lumalayo sa bansa at malabo nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Shanshan. Pero makakaapekto naman ang habagat sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Isabela, Aurora, ilang bahagi ng Bulacan at Pampanga. Posible ang malalakas na ulan kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng thunderstorm sa iba pang bahagi ng bansa. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Samantala, tinupok ng apoy ang 8 bahay sa Binmalay, Pangasinan. 16 na pamilya apektado ng sunog. Nakatutok, Russell Simorio. Sa cellphone video na kuha ng ilang residente ang nagngangalit na apoy na tumupok sa ilang bahay sa barangay Caloocan Sur, Binmalay, Pangasinan kahapon, August 25. Mabilis ang pagkalat ng apoy. Nagbayanihan ng mga residente para apulahin ng apoy. Nagsimula ang sunog sa bahay ni Aling Nadisa. Wala siya sa bahay nang sumiklab ang sunog pero naiwan sa bahay ang 2 apo. Pagbukas niya ng pintuan, nakita daw niya yung saksakan. Wala naman nakasaksak pero umaapoy daw. Tapos ginising niya si ate niya. Sabi niya, ate, gumising ka't may sunog. Tumawag ka na sa 911. Sabing ganun daw ng bata. Ligtas ang 2 niyang apo pero nasugatan ng kanyang asawa nang subukan na isalba ang ilan nilang gamit. Kung makiat ako, parang may tumalsik na rin sa akin siguro sa tarantari ko rin na magbuhos ng tubig. Biglang may sumiklab sa akin siguro mga baga. Ayon sa Barangay Council, umabot sa 8 bahay ang apektado ng sunog. May mga pumutok. Kaya malakas yung apoy. Yung mga gas, yung tangke. Iniimbestigahan pa ng BFP ang dahilan ng sunog at kung magkano ang danyo sa insidente. Nung dumating po yung mga team ng BFP Binmalay doon, sir, medyo malaki na rin po talaga yung sunog, sir. Gawa sa light material, sir, tapos dikit-dikit po kasi. Sa ngayon, nananatili sa covered court ang mga apektado ng sunog. Nananawagan sila ng tulong. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Natagpuan naman ang bangkay ng isang lalaki sa harap ng isang establisimento sa Bigan City. Nakaalerto si Ivy Hernando.
Natagpo ang patay ang lalaking ito sa harap ng isang establishmento sa Vigan City kahapon ng umaga, August 25. Nakahiga sa karton sa likod ng baggage counter ang lalaking kinilalang si Reynante Andalio, 41 anyos, residente ng Kawayan, Ilocos Sur. Ang kaibigan daw ni Reynante ang nag-report sa autoridad. Sinabi niya noong August 24, nag-inuman silang dalawa sa lugar na yon. Then the following morning, 6 a.m., yung isa nagpaalam na bibili ng pagkain. Then pagbalik ng alas 8, yun, na-surprise na lang siya na hindi na nagre-response. Ayon sa pamilya, namamalimos si Reynante sa pamilihan at 3 araw nang hindi umuuwi. Batid nilang walang foul play sa insidente. Mahilig daw siyang uminom ng alak at mayroon ding iniindang karamdaman. Napanay din namin sa bigan, ma'am. Haman nagawid ti talay, talungal da talong ragin. Iso nga pangkukumayawid di Domingo, ma'am. Hindi kalmang yung kasgimit, temon kinapasama kanyan. Uminom, hangan na kaya manganin, ma'am. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Matapos ang pag-aamok, ipinaresto sa pulisya ang 47 anyos na lalaki makaraang magbanta na pasasabugi na isang cafe sa Sinaay, Ilocos Sur. Ang sospek, residente ng Barangay Balaygi. Hinabol daw ng sospek ang 2 babaeng staff ng cafe at nagbanta na pasasabugi ng establishmento at papatayin ang mga biktima. Naaresto ang sospek pero walang nakuhang bomba o anumang armas sa kanya. Napagalamang madalas nakainom ang sospek at hindi pa makausap ng maayos ng mga pulis. Sinampa na siya ng kasong grave threat. Maraming beses na daw siyang pumupunta doon sa cafe na yun at binabantan, talaga tinatagot yung mga tao doon. Patok na ulam ngayon ang wild mushroom o kabute ng Abra sa kabila ng mahal na presyo nito. Sa ilang gilid ng kalsada sa mga bayan ng Tayum at Pidigan, makikita ang ilang nagtitinda ng kabute na umaabot sa 3 hanggang 500 piso ang kada tali. Mas mahal pa sa presyo ng ilang kilo ng baboy at baka. Ang kabute ng Abra ay season na lamang dahil tumutubo lamang ito sa buwan ng Hulyo at Agosto. Ayon sa mga nagtitinda, pahirapan ang panguha ng kabute sa kagubatan, sa gabi o di kaya ay sa madaling araw. Kaya mahal ang presyo nito. Perfect ang kabute na gawing adobo o ihalo sa adobong karne ng baboy. Worth it naman daw ang presyo dahil malinamnam ang lasa nito at swak na pang-ulam. Suot ang mga makukulay na Kamaru-inspired costumes, nagpasiklaban ang mga kabataan sa street dancing na bahagi ng Kamaru Festival sa Magalang, Pampanga. May mga higanteng dancing Kamaru at giant kawali na tila nagluluto pa ng mga giant Kamaru. Layo ng aktibidad na mas makilala pa ang Kamaru sa buong mundo. Alam niyo ba na ang Kamaru o mole crickets sa Ingles ay season na lang at karaniwang nakikita tuwing tag-ulan o sa panahon ng pagtatanim ng palay. Pero kahit nakakatakot sa inyong paningin, ito naman ay punong-puno ng protein at vitamin D. Pero sa dami raw at taas ng demand, halos hindi na sapat ang supply kaya ang presyo ng Kamaru kada baso umaabot lang naman ng 1,500 pesos. Bukod sa street dance competition, nagkaroon din ng Kamaru Cook-Off Challenge, mutya ng magalang at marami pang iba. Mga kapuso, payapa at magandang view ba ang hanap mo? Tara na! Sa San Sinoblan Falls sa bayan Likwanan, Baay sa Abra. Tinawag itong San Sinoblan dahil mistulang malaking palayok ang binabagsakan ng tubig ng talon. Malamig at refreshing ang tubig na nagmumula sa bundok. Perfect ang lugar sa mga nais mag-picnic o pumwesto sa mga naglalakihang bato. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon.
Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.